ganyan pa rin. Si Pau Salud natatawa ako kasi yung may beef, may ano daw sila ni Casimero. Feeling niya kapantay niya eh. Yun lang naman yung sa akin, no. Feeling ni Pau na kapantay niya si Casimero sa kasikatan at saka sa importansya sa mundo ng boxing. Alam mo, Pau, napaka-importante ba? Eto, hindi ba si Pau may kaso din yan? Kinasuhan din yan, di ba? Pag may kinaso ba, pag may... Alam nyo po, ito, real talk tayo. Ang kaso, katapat ng kaso, abogado. Kung wala kang pambayad ng abogado, doon ka mamumblema. Matagal na yung mga kaso-kaso na kung ano-anong pinoproblema nyo. Alam nyo po mga bagay-bagay. Minsan ano lang eh, maliliit na bagay lang, ano lang, palalakihin lang eh. Kasi nga, importante feeling nila sa sarili nila. Ang feeling nila, ito problema ng mga vlogger sa boxing. Tatapatin na kayo, kakampi man ni Casimero o kalaban ni Casimero. Ang problema ng mga vlogger, feeling nila, kasing sikat sila ni Cuadro Alas or kasing importante sila ni Cuadro Alas dito sa Philippine boxing. Na sa katotohanan naman, hindi naman. 'Di ba? Nakakahiya. Nahihiya ako para sa kanila. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang diyan, kaya sila walang radio show. Kaya sila lahat walang radio show. Si Badong lang ang sakal. Pilit na pilit eh, magpakilala ng mga media-media. Kaya wala sila lahat radio show. Si Badong lang may radio show. Di ba bait-baitan yan? Ngayon uso sugal, Pau. Uso sugal ngayon, di ba? Uso yung pinagbabawalan sugal. Ngayon pinagbabawalan marami ng celebrity yung pinagbabawal na yung endorsement. Di ba endorser ka ng sugal, Pau? Bakit hindi ka nadamay? Hindi ka kasi celebrity. Walang umintindi. Promote ka ng promote. Hindi ka pala celebrity. Kaya wala. Pa, bakit may channel ka pa? 'Di ba yung mga yung mga sikat na vlogger tanggal na dahil nagpo-promote ng sugal. Hindi ka pala sikat. Bakit Badong sikat ka ba? Hindi rin. Hindi ako sikat. Di ba? At least umaamin ako na hindi ako sikat. Mahirap yung feeling sikat. Hindi naman talaga mga sikat. Hindi talaga ako sikat. Pero may radio show ko. Kumusta naman yung pilit na dinidikit ang mga sarili nila? Uso na naman ba si Cuadro Alas? Nariyan na naman kayo lahat? Hindi kayo maipagpag? Yan ang problema ng mga yan, no? Hindi nila maipagpag ang sarili nila. Kailangan eh. Kailangan kumita. Bakit kailangan nila kumita? Wala sila radio show. Okay, seryoso usapan na po tayo, no? Nabasa ko lang, si Pacquiao po ay gusto pong labanan si Tank Davis sa isang kondisyon na hindi po siya bababa. Ayan. Siya po ay mananatili sa 147 o sa welterweight. Si Tank Davis po ang aakyat. Or pwede rin naman, no, mag-meet halfway sila.
sa 145 division. Bakit po ganun? Talagang ganun eh. Pero ito po, pagkakataon na to ni pagkakataon na to ni Tank Davis na talagang kumita ng malaki kasi putya, ang laki pong pera niyan. Tank Davis versus versus wala akong kahit na hindi mo na ako idol, wala akong pakialam. Ganun talaga. Ganun talaga 'yun. Pagka loyalista ka, paano mo ako magiging idol Duterte ko? Wag mo na problemahin 'yun. Kung manood ka sa akin kung saan, wag mo na problemahin yung politika ko. Oh, manood ka sa politika ko, sabihin mo yan, sasagutin kita. Pero dito, boxing to eh. Okay. Kung sino, ngayon, eto po, kung ako kay Tank Davis, pagkakataon mo na yan. Kasi ang problema ni Tank Davis, ganun din eh. Manang-mana din sa amo niyang si Mayweather eh. Si Mayweather kasi, alam na natin yan, di ba? Yan nga ang kantyaw sa kanya ng lahat. Yung pagkakaiba nila ni Pacquiao, si Pacquiao nilabanan yung may mga pangalan sa prime nila. Prime nila. Si Pacquiao na nagparitiro sa maraming mga boksingero. Pero si Mayweather, naghihintay muna na hindi na prime. Pero wala na tayong magagawa dyan. Tapos na tayo yan eh. Talagang si Mayweather naman, kumpara ngayon sa mga champion ngayon, wala naman talagang sinabi lahat yan kay Mayweather. Pero mas exciting, pwede natin masabi mas exciting talaga si Pacquiao panoorin. No? Yung hindi po makakakilala sa kanila, manonood 50 years from now. Putya, at papipiliin sinong mas pipiliin nila. Mas magugustuhan si Pacquiao kasi boxing yan, suntukan yan, hindi naman pagalingan umilag. Okay, anyways, dito po sinasayang ni Tank Davis, no? Eto, ang tanda na ni Pacquiao. Wala kang makakalaban na kasing sikat ni Pacquiao, Tank Davis. Lalo na sino pa makakalaban mo diyan sa weight mo? Nagtaasa na lahat yung mga kasabay mo na may mga pangalan, si Garcia, si Papa Ryan, si Devin Haney, hindi na bababa, hindi na sila bababa para lumaban sa iyo. Sila Romero, sila Chopimo Lopez, ang layo na nila eh. Papunta na sila ng welterweight lahat eh. Ngayon, wala namang may pangalan dyan sa 135, 140. Ikaw lang. Kaya hindi ka kikita ng malaki. Eto, may chance ka na labanan, no? Ang problema, masyado kang 46. 46 years old na si Pacquiao. Isa pang wais yun si Inoue. Bakit naman siya lalabang kay Tank Davis? Napakalayo naman. Ang layo po ng timbang nila. Kung si Tank Davis po, wais na. Mas wais po si Inoue. Kaya hindi magtatagpo po yung dalawa na yan. Imposible magtagpo yan. Kasi yung isa, hindi niya akyatin si Tank Davis. Si Tank Davis naman, hindi naman bababain si Inoue. Kahit pa pareho, sabihin natin, pareho pa silang prime, hindi po magtatagpo yan. Kasi magkaiba yung Unlike si Mayweather at si Pacquiao noon, talagang pareho silang welterweight. Ito pong nakakapanghinayang para kay Tank Davis. Kasi wala na siyang malaking pangalan na inaabangan eh. No? Wala na siyang malaking pangalan na aabangan. Kaya sayang po 'yun. Sa prime naman ni Pacquiao, hindi ka naman niya lalabanan dahil ang liit mo. Di ba? Ito lang yung chance mo na makalaban ng isang katulad ni Pacquiao. Pero kung talagang ayaw ni Tank Davis at magdadailan, wala tayong magagawa diyan. Kung 46 years old na si Pacquiao, hihingian mo pa ng mga nang hindi ka lugi sa timbang, wala ka talaga malalabanan. Kaya maganda po 'yun, yung
Pero ang maganda po niyan, bakit po dudumugin yan? Bakit po malaki kikitain yan? Kasi yun po may pag-iisipan ka no? Si Pacquiao, 46 years old, kahit mas malaki siya kay Tank Davis. Pero actually, yung height nila hindi naman nagkakalayo Yung timbang lang. Ano mangyayari kay Tank Davis pag tinamaan siya ni Pacquiao? Dapat yun lang Pag tinamaan kaya ako nito, matutulog ako ng tuluyan. Kung hindi naman, di labanan mo, sayang naman. Lumaban ka na. Ang laki ng kikitain mo dyan. Si Pacquiao, kahit sino labanan, bilyon ang kikitain siya Bilyong piso sa Birada Agil. Wala na po, hindi na po kami Hindi na po kami nag-guess. Dahil kami na po yung guest namin. hindi naman kasi kami mga anchor talaga, hindi naman talaga kami mga di ba? Kaya ang point na kaya kami hinire dahil sa mga sinasabi namin, hindi yun sa gaano kami kagaling magtanong. Tama rin naman yung assessment nung mga producer namin na una, madalas yung mga guest namin mas magaling pa kami. Yan lang po ang ating topic, kasiyahan lang. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaction. At higit sa lahat, baka may magpakape, pwede kayo magpakape. Yan. Tanungan portion na. Mapagbigyan lang natin tong katiko sa boxing. Pau. Palpak ka talaga Alam mo kung bakit ka palpak, Pau? Sabi mo may potential. Si Cuadro Alas may potential. Puta, world champion 3 beses, potential. Tangingot talaga Ang tanda mo na sa pagbablog Piling-piling ka, putya. Vlogger lang tayo. Inangat mo naman sarili mo na analyst ka na agad. Analyst. Yung mga analyst, binabayaran niya para mag-analyze. Vlogger lang tayo, Pau. May radio show ka ba? Hindi mo naintindihan, no? Ang nagtaguri niya mga analyst sila ng GMA7, mga analyst sila. Pacquiao versus Davis, sino dapat A-side? Yan, magandang tanong yan. Siyempre si Pacquiao. Alam nga naman A-side si Tank Davis. Mas pinipili ni Tank Davis si Shakur. Easy money for him. Easy money ba yun si Shakur? Hindi po easy money yan dahil konti lang po kita niyan. Ang easy money si Pacquiao dahil ang laki po siya, baka 10 Shakur ang katumbas ng laban niya kay Pacquiao. Ilang taon nang undefeated si Casimero kung hindi lang tinetechnical ninyo. Baka nasa kanya pa ang belt. Yan. Pakiramdam ni Pau may utang na loob sila sa kanya dahil sa vlogging. Talaga? Utot mo. Yan yung problema no? Nakinabang na kayo kay Casimero, feeling nyo may utang na loob pa si Casimero sa inyo. Boss, ang sabi, pumirma din daw ng contract si Pau sa Kameda promotion bilang commentator. So, isa ata siya sa mag-commentator sa mga laban ni Casimero. Commentator siya, wala pong problema dun. Okay naman pala. Hindi pa rin siya analyst. Commentator. Pero kung meron na po siyang pinirmahan para mag-analyze ng mga laban, yun, pwede na yun talaga. Di tsaka mo pwedeng sabihin yung sarili mo na analyst ka na. Kasi po mga binabayaran yun di ba?
analyst. Vlogger po kami, yung per vlog po ang kita namin. Alam nyo po basic difference nun. Tama naman nag-analyze kami, pero hindi kami pwedeng tawaging analyst. Kasi bago mo tawaging analyst ang sarili mo, binabayaran ka po. Ang mga analyst, binabayaran yan. Ano pagkakaiba ng marunong magsuri sa analyst? Yung analyst, binayaran siya bilang analyst. Di ba? Hindi alam ni Pao yan. Marami hindi alam si Pao eh. Mga mali paggamit niya ng mga ano. Halimbawa, parang ganito yan eh. Teacher versus yung, di ba may mga nagtuturo ng ano sa mga bata tuwing linggo? Yung mga magagandang bata na religious Bible study. Nagtuturo din yun ng Biblia. Pero dapat bang tawagin niya sarili niya na teacher? Hindi. Pao, ganun yun, Pao. Bakit? Yung teacher, binabayaran ka para maging teacher. Teacher ba yun yung nagtuturo ng Sunday school? Yung mga Bible study sa Sunday school? Hindi. Volunteer yun eh. Ganun din yung analyst, Pao. Tayo, nag-analyze tayo. Pero hanggat hindi ka binabayaran, hindi ka pwedeng tawaging analyst ang sarili mo. Ako nga, political analyst lang. Hindi naman ako binabayaran bilang analyst eh. Hindi ako gine-guess ng iba kasi analyst. Guess natin yan. Gines ka na ba ng iba pa para mag-analyze? Dapat alam nyo rin yung mga kahulugan ng mga pinagsasabi nyo. Kaya nagiging trying hard ka eh. May radio show ka ba? Ako, hindi ko pinagmamalaki na media ako, pero may radio show ko. Boss, ano masabi mo sa sinabi ni Pao na nag-ulyanin ka na daw at di ka nakainom ng gamot kasi hindi mo daw naintindihan sinabi niya na potential? Ano ba raw ang ibig niya sabihin sa potential? Sige, sabihin niyo kung ano yung meaning niya ng potential para ipaliwanag ko naman sa inyo. Ano raw ang mali sa sinabi kong potential? Ang sabi ko, pinupuna ko siya, di ba? Tawag niya potential. May potential daw si Janrel Casimiro. Paano magiging potential yan? World champion na yan. Pag nag-world champion ka na, hindi ka na potential. Sasabihin mo ba yan, potential daw na makabalik sa boxing at makalaban ng mga may mga pangalan? Tong kotarontaduhan. Potential ba yan? Nakabalik. Palusutin na lang yan eh. Alam nyo, ganito po Eto sabihin nyo sa kanya kung talagang sinabi niya yan. Baka naman kasi pinapaaway nila. Kung hindi mo alam ang meaning ng potential, kung sino ka mang nagsalita na ako pa mali, itinatama na nga kita eh. Yan po mahirap. Alam nyo po, eto Eto po ang kasabihan. Pag ang matalino kinorek mo, magpapasalamat sa'yo. Kasi kinorek mo siya eh. Ay, oo nga, thank you kinorek mo ako. Pero pag ang nagtatali-talinuhan, ibig sabihin, mahina ako kote. Pag kinorek mo, magagalit sa'yo yan. Kasi ayaw nilang nakokorek sila. Pero yung mga matatalinong tulad namin, okay lang yan. Meron kami nasabing mali, kinorek mo, ay thank you. Yung mga nakasubaybay sa akin, alam yan. Natutuwa ako pag kinokorek ako. Sabihan mo may potential si Casimiro, tapos may ibang meaning ka pa. Puta, may sarili ka palang dictionary. Umamin ka lang mali yung gamit mo ng salita. Hindi potential siguro yung gusto niyan sabihin. Tapos ako pa ngayon ulyanin pa ako. Pukin, ikaw na nga nagkamali. Ako pa ulyanin. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Di mabuhay ka ng ganyan. Henyo na nga ako, puta. Nagkakamali pa ako. Umaamin ako. Yun po ang basic difference ng isang taong may radio show at walang radio show.